So hello guys, welcome to my video for today. So gawala ko ng maikling video. So ang gagawin kong topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. Yung gagawin kong topic ngayon, kung paano sila nakakapagpatayo ng kapilya, ng maraming kapilya, at bakit nagiging matagumpay sila. At kung saan sila kumukuha ng pondo. At saka yung abuloyan nila, kasi number one sa abuloyan nila kinukuha yun, sa abuloy ng mga tao, sa mga handog. Yun ang pinaka number one na sagot dun . Pero bago ko ipaliwanag, umpisan yung topic, ipapanood ko muna yung video ng Iglesia ni Cristo. Dito pinaliwanag nila kung sapilitin ba yung handog, kasi papanood ko muna to bago ko gumawa ng paliwanag sa inyo. Tinyang, ano totoo pagdating sa pag-aabuloy sa Iglesia ni Cristo? Gaya po ng sinabi ninyo kanina, kapatid na Arnel, sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin, na ang Iglesia ni Cristo, sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, naninindigan na kung ano lamang po ang mga katotohanan na nakasulat dito sa Biblia, ang siya pong itinuturo nila at ipinatutupad sa Iglesia ni Cristo. Natitiyak po natin na pagka ang pag-usapan ay pag-aabuloy, hindi po ito sapilitan. Kaya nga po sa English yan ay voluntary contribution, voluntaryong pagbibigay. Hindi na po kasi abuloy pagka po sapilitan. At ang katotohanan po na nakasulat sa Biblia, kung papaano dapat magkaloob o mag-abuloy ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, ay itinuro po ni Apostol Pablo dito po sa 2 Korinto, sa 9:7, 11 hanggang 12 pa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay, naukol sa lahat ng kagandahang loob, na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Sa talata pong binasa ko po sa inyo, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, ay tiniyak po na ang pag-aabuloy utos talaga ng ating Panginoong Diyos. At kung sino po ang inuutusan, ang sabi sa talata, magbigay ang bawat isa. Kaya lahat po ng kaanib sa tunay na iglesia, inuutusan ng ating Panginoong Diyos na magbigay o mag-abuloy. Pero kung paano po nila dapat gawin yung pag-aabuloy o pagbibigay, dapat pasya po ng kanilang puso. Kaya hindi sapilitan. Opo. Maraming salamat, kapatid na Jerry. Sana po malinaw yun sa inyo. Hindi lamang po doon sa nagtanong, kundi maging sa ilan nating kababayan na yan din po ang kanilang katanungan sa kanilang isipan. So alam nyo guys, kagaya ng ginawa kong video kahapon, halos may pagkaparehas. Ito, kasi kahapon na-discuss ko rin about sa handugan, about sa pananalapi. Pero ito, gagawin ko lang, ipapaliwanag ko lang ng maayos at ipinanood ko lang yung video na yung pag-aabuloy sa Iglesia ni Cristo ay tungkulin. So kasi doon sila kumukuha ng pondo. Yung pag-aabuloy, pasasalamat, tanging handugan. Kaya punta na tayo sa topic natin kung bakit nakakapagpatayo ng maraming kapilya ang Iglesia ni Cristo. Kung bakit sila nakakapagpatayo. At saan sila kumukuha ng pondo. So ipaliwanag ko na ito ng maigi. Kagaya nga ng sinabi ko kahapon, kaya sila nakapagpatayo ng maraming kapilya, unahin ko na yung kung saan sila kumukuha ng pondo. Kagaya niyan, yung sabi ko sa iyo, pagsamba, 2 beses sa isang linggo, 8 beses sa isang buwan. So, bukod pa yun, sa abulayan yun ha. Yun pa yung isa. Kasi ito, ginagawa ko lang ito ng content para gusto ko rin i-share na hindi sila kumukuha ng mga para patunayan din na hindi sila kumukuha ng pondo sa mga politiko o tumatanggap ng lagay. Kasi wala nga kayo nabalitaan na pinatayo ng gobyerno na kapilya na Iglesia ni Cristo. Puro lang yan, pera ng Iglesia ni Cristo, handog ng mga kaanib. Yan, natawag tayo sa abulayan. Tapos yun, yung pasasalamat. At saka yung tanging handugan. Bukod
Kasi yung pasasalamat na yun yung sinabi ko sa inyo na kada bago anniversary ng Iglesia ni Cristo bago sumapit ang July 27. Yun, nagpapasalamat. Tapos, yung pangalawa, bago matapos yung taon, parang in-year Thanksgiving yun. Thanksgiving na bago matapos yung taon. Yun yung pangalawa. Tsaka, yun. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kagaya na, nakakapagpatayo sila ng napakaraming kapilya. Unang-una kasi, masinop kasi yung pera ng Iglesia ni Cristo. Napakasinop nila sa Iglesia ni Cristo. Kaya alam niyo kung bakit napakasinop? Kasi may tinatawag na kalihiman. Pagkatapos ng pagsamba, kaya tingnan mo, yung mga diakono, bukod pa yung sa diakono, kasi diakono, sila yung sinasabi ng may dalang supot na, anong tawag doon? Nakalimutan kong tawag doon na iniisa-isa nila bago, na kunin yung mga handog ng mga kapatid, bago sumamba. Gusto nila maging maayos. Andun yung mga diakono. Yung mga diakono pala yun, yung mga na yun. So, pagka natapos ng pagsamba, alam mo yung sa box namin, kasi may box doon na nilalagay nila lahat yun Ngayon, binibigay nila lahat yun sa kalihiman. Or pananalapi na tinatawag. Siyempre yun, bibilangin ng kalihiman yun, pananalapi, tapos itutotal nila. Yun naman yung isasabit nila doon. Kung hindi ko magkamali sa district, kunyari sa district, hanggang papunta na yun, hanggang sentral. Ganon din sa pasalamat. Ganon din, dadaan yan sa pananalapi. At saka, o kaya sa kalihiman ng Iglesia ni Cristo. Papunta yun sa lokal muna, tapos sa distrito, papunta na yung sentral, hanggang sentral. Hanggang sa pananalapi ng sentral. Kaya, naka-record yung mga yan. Nakatala yung mga pasalamat ng Iglesia ni Cristo, lahat ng kanib, at nagagamit ng maayos ang lahat ng binibigay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. About naman sa pagpapatayo, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, bigyan ko kayo ng tips kung bakit nakapagpatayo, ganyan karami napapatayo ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo ba kung bakit? For example, nagpatayo sila ng kapilya, nakapagpatayo, bago magpatayo, yung mga magkakalapit na lokal o kaya sa ibang lokal, sa ibang lugar, nagkakaroon niya ng tayong handugan. Kasi dito may minamadaling gawing kapilya, may papagawa, magkakaroon tayo ng tanging handugan. Kasi minsan, nung sa kapilya namin, hindi ako magkamali, 2 beses kami nagtanging handugan yun Magbibigay pa sila ng tanging handugan, pera, yun, may sobre din yun. May pangalan din na nilalagay doon, tapos hinuhulog doon. Pero yung hinuhulog na yun, hindi yun binabanggit sa harapan, hindi binabanggit na yung si kapatid na ganito ay ganito yung inabuloy, ganito yung hinandog, ganito yung pinasalamat. Hindi. Basta pag nakarating na yun sa kalihiman, ire-record na yun, hindi nila babanggatin yun. Hindi nila ire-record yun. Siguro ire-record yung pangalan mo doon, pero hindi nila i-discuss doon sa harapan, na kagaya ng sinasabi ng iba. So, ngayon, meron pang batarisan na tinatawag. Yung mga kapatid nagtatrabaho doon na walang bayad. Yung pa yung isa. Kaya napakabilis at napakaganda yung kapilya ng Iglesia ni Cristo. Bukod pa doon, ano pa yung isa? Paano ko ba umpisan yung isa? Yung isa, naalala ko na. Bukod pa doon, kunyari napatayo na yung isang kapilya na yun. Siyempre pag nagkaroon, sampu lang ko, 10 na yung napatay yung kapilya na yun. Okay. Kung magkaroon ng tanging handugan lahat ng mayon, kunyari may papatay yung kapilya na to, magkakaroon ng tanging handugan na yun. Bukod sa bulayan, pasalamat, yung tanging handugan na yun Kasi may papatay yung kapilya dito. Tutulungan din nila yung ibang lokal. Kaya, para makapagpatayo ng kapilya. Kung baka ganyan ang nangyayari dyan nagtutulungan sila Kaya nagkakaroon ng tanging handugan. Kaya yun, siyempre, pag nagkaroon ng handugan, binibigay nila yun sa lokal na pinapatayuan ng Iglesia ni Cristo para magamit na pundo. Kaya ganon, kaya doon sila kumukuha ng pundo, hindi sila nanghihingi sa mga politiko. Pero yon, walang sapilitan yon, kung ano lang yung gusto at nilalaman ng puso mo. So, yun lang. So, sinare ko lang yun sa inyo. Kaya, yan, masabi nyo talaga, masinop talaga sa pera, pananalapi at paghahandog ang Iglesia ni Cristo. Kaya ganyan katindi, ganyan kagaling ang Iglesia kung bakit sila nakapagpatayo ng napakaraming kapilya. So yan lang guys, maraming salamat guys. Yan, sinare ko lang sa inyo
Kasi dati rin kasi akong Iglesia ni Cristo.